Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 21, 2025. Katulad po ng inanunsyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina, ito na po, sasagutin na po ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang mga paratang laban sa kanya. Pero alam naman natin na itong si Congressman Martin Romualdez, palaban po ito. Sinasabi niya na ang mga akusasyon sa kanya ay sasagutin niya sa proper forum at ito ay nakabase sa mga ebidensya. Titingnan natin kung saan hahantong ang yugtong ito mga tol, pero sa mga nag-aaligasyon akusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos na katulad nitong si Mike Defensor na sinasabing mastermind si PBBM, hanggang paninira lamang kayo. Kasi logic na nga lang ang gagamitin po natin dito mga tol Kung may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya paiimbestigahan ang bagay na ito. Katulad ni Rodrigo Duterte, di ba? Pinaimbestigahan ba ni Rodrigo Duterte ang Pogo? Pinaimbestigahan niya ba ang Parmali scandal? Pinaimbestigahan niya ba ang mismong siya ang nagsabi na may mga ghost project sa DPWH? Hindi. Kasi alam natin na tatamaan siya kapag ka pinaimbestigahan niya ang mga binanggit po nating pagkakataon. Pero dito, maliwanag po ang ating Pangulo nagsasalita. Iniladlad niya pa nga in particular itong anomalya na ito sa kanyang SONA Kaya bakit naman gagawin ng Pangulo na magpaimbestiga kung siya po ang mastermind, 'di ba? Tapos itinatag niya pa ang Independent Commission for Infrastructures. Kaya kapag ka naniwala kayo kay Mike Defensor na alam naman po natin na saksakan po ng kasinungalingan, operator ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ewan ko na lamang kung saan kayo pupulutin. No? Huwag kayong magpalinlang kay Mike Defensor. Alam natin kung gaano po kasinungaling ang tao na yan. Napatunayan na po natin yan sa kanyang pagkandidato sa pagkaalkalde sa Quezon City. Walang ginawa yan kung hindi siraan ng siraan si Mayor Joy Belmonte. Kung matatandaan ninyo, 'di ba? Ang kanyang plataforma ay paninira lamang kay Mayor Joy Belmonte, pero lahat ng kanyang mga paninira ay hindi po bumenta sa mga taga Quezon City. Kaya nauwi po ito sa kanyang pagkatalo. Kung nagawa niya 'yon kay Mayor Joy Belmonte at balikan natin ang nakalipas na panahon, nagawa niya rin sa nakaraang administrasyong Estrada, partikular sa ating senador na si Panfilo Lacson, nung ito po'y hepe pa ng pambansang pulisya ng Pilipinas, kayang-kaya niya rin gawin sa kasalukuyan iyan. In fact, nitong mga nakalipas po na araw o linggo, huling-huli na sa kasinungalingan itong si Mike Defensor Bakit? Siya yung nagpapakalat na si Gutesa daw po ay nasa kustodiya ng Philippine Navy, particular Philippine Marines. Pero nagsalita na po ang Philippine Marines at wala daw po sa kanilang kustodiya. Ibig sabihin, hindi totoo yung kanyang sinasabi. Nung nagsalita na ang Philippine Navy, sa pamamagitan ng spokesperson nga nito, kumakambyo siya, no? At kung ano-ano na namang mga kadahilanan ang kanyang mga sinasabi. Pero syempre, hindi na tayo magdudwell ng mas matagal dyan sapagkat ang mga diskarte lang naman itong si Mike Defensor, alam naman natin kung kanino papabor para sa kasalukuyang vice presidente na kung tutuusin, dapat sinesentro din ang investigasyon sa kasalukuyan dahil ang dami pong issue kay Sara Duterte na hanggang ngayon hindi po nasasagot. Pero syempre mukhang natatabunan ito dahil nga po sa napakalaking issue ng flood control projects anomalies. At inaantay lamang natin itong naka-schedule na press conference ng abogado ni former Speaker Martin Romualdez. Nakita ko lamang po ito sa GMA News Pero naka-live ang ICI. Pakinggan nga muna natin mga tol kung ano ang sinasabi dito ng Executive Director ng ICI na si Brian K. Hosaka. Controlled by the ICI through one outlet. And, similar to probably in the Supreme Court, nakatap ang mga media outlets natin dun sa ICI platform. Sir, sa Facebook po ba or sa YouTube itong magiging live streaming ng ICI? We're exploring both Facebook or YouTube. Kailan po ang target na? Ang target natin would be the next hearing probably next week. Wow, if nakaset na ang ating system. Yan, buti naman, ano? Matagal na nating ipinapanawagan ito na i-live streaming nila yung kanilang mga ginagawang pagdinig para maging transparent talaga sa harapan po ng publiko. At katulad nung ipinangako ko, kapag ka
pagka nag-live streaming na po itong ICI, never ko pong i-cover yan live. Hindi po natin yan sa simulcast dito sa ating programa. Bagkos kapag ka natapos na yung kanilang live streaming, saka na lamang po natin re-reactionan ang live streaming na gagawin nitong ICI. Pero salamat at nadinig na nila ang panawagan ng napakaraming Pilipino na maging bukas sa publiko ang lahat ng mga kilos, partikular pagdinig nila o pag-iimbestiga sa isinasagawang investigasyon na ito ng flood control anomalies. Nakaharap doon para sa unang live stream ng ICI hearing. We will announce it to you once we've the schedule of the commission has finalized. Lastly, sir, for the media, pwede po ba kami pumasok ng hearing? So, nakaantabay lang din kami doon sa ICI. Sa ngayon, nakaantabay muna. Balikan muna natin itong sinampang o rekomendasyon na ginawa po ng ICI at DPWH kay Congressman Martin Romualdez. Tingin ko mahina ito mga tol, no? Kasi nakaangkla sa testimonya ni Orly Gutese, no? Wala namang additional evidence na sinusumite si Orly Gutesa at ngayon hindi pa ito nagpapakita sa harapan ng publiko. Paano lalakas ang kaso laban kay Martin Romualdez kung ang ebidensya pinanghahawakan ay testimonya lamang nitong si Orly Gutesa? Yun kasi yung pahayag nga nitong si Secretary Vince Dizon di ba? Sabi niya nga po dito sa kanyang pahayag kanina, the facts, the testimonies will speak for themselves. Ang nag-point kay speaker yung talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Pahayag yan ni Secretary Vince Dizon. Hindi naman tayo pinanganak kahapon mga tol, na para tumindig sa korte ang isang reklamo at para mapatunayan ang kasalanan ng isang di umano'y lumabag sa batas, kinakailangan ng mismong actual testimony ng nag-aakusa. Hindi pa pwedeng nagsumiti ka lamang ng affidavit. Paano yun mako-cross-examine? Kaya kung hindi lalabas itong si Orly Gutesa, wala itong patutunguhan. Lahat ito magiging optics lamang sa kasalukuyang gobyerno. Hindi ko binabash ang gobyerno rito, pero nagiging realistic lang tayo, no? Sasampahan mo ng kaso tapos nakabase ka lamang sa testimonya ni Orly Gutesa na ngayon hindi nagpapakita. Paano mo maipapanalo ang laban na yan? No, kaya ako, ang lagi nating panawagan sa ating gobyerno, which is lagi namang sinasabi ng ating Pangulo, nagtaka lamang ako ngayon, bakit parang biglang umihip ang hangin at nag-iba ang direksyon? Kasi sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala namang ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez. At magpakita kayo ng ebidensya, sige, kasuhan natin. Tapos, eto na, biglang nagkaroon ng appreciation doon sa testimonya ni Orly Gutesa at ngayon sasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. Alam natin na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nilang magkaso base lamang sa kahilingan ng publiko. Ayaw nilang magkaso na wala talagang pinangahawakang matibay na ebidensya. Tapos ngayon ito na, sasampahan ng kaso si Martin Romualdez nang mahina ang ebidensya. Kaya nakakalito ngayon mga tol, ito bang pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez ay optics lamang? Dahil alam natin kung saan tutungo ito Hindi ito titindig sa harapan ng korte, no? Maliban na lamang kung merong mga ebidensya na hindi sinabi sa harapan ng publiko na magdidiin kay Martin Romualdez. Pero kay Secretary Vince Dizon na rin mismo nang galing ano ang sinabi ni Secretary Vince Dizon? Ang nagturo kay Speaker, yung talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Dalawa lang naman yung testimonya na yon, kay mag-asawang Diskaya at saka kay Orly Gutesa, di ba? Kaya ang hirap na kung saan hahantong ito pong pagkakaso kay Martin Romualdez. Kasi galit ako talaga sa mga balasubas sa mga kurap sa ating gobyerno. Kaya dapat kapag may mga kinasuhan, dapat mauwi sa conviction. Ayaw na nating mangyari yung katulad nung nangyari nung Aquino administration. Kinasuhan si namayapang Juan Ponce Enrile, si Senador Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla. Pero saan nauwi? Sa pagkakapawalang sala sa kanila. Hindi natin nais na maulit yun. Kaya kung kakasuhan, itong mga sinasabing balasubas, ngayon nadadamay na itong si Martin Romualdez, dapat merong certainty of conviction. Dapat kung kakasuhan si Martin Romualdez, sigurado itong makukonvict.
Dito pa lamang sa diskarte na ito ngayon ng DPWH and ICI, mukhang malabong makaakyat sa korte. Paano aakyat sa korte kung yung isang nag-aakusa kay Martin Romualdez ay hindi nagpapakita sa harapan ng publiko? Hindi naman pwedeng isampayan ng ombudsman ng walang affirmation mula kay Orly Gutesa. Iba kasi yung sworn statement niya sa Senado kaysa doon sa kung siya na ay bahagi ng witness na titindig para idiin si Martin Romualdez. Kinakailangan niyang panumpaan yan sa ombudsman. Siya kasi ang magiging primary witness laban kay Martin Romualdez. Tapos hindi siya makita ngayon. Hindi nagpaparamdam. Maliban na lamang kung kapag ito ay iniimbestigahan na ng ombudsman, biglang mag-surface itong si Orly Gutesa at panindigan ang kanyang testimonya. Pero sa ngayon, yan yung nakikita natin dito, wala tong patutunguhan. It is just an optics. No? I'm sorry to say that, pero yun yung talagang nakikita ko eh. Napakahirap talaga ngayon ng sitwasyon nating mga Pilipino, mga tol. No? Suportado natin ang ating Pangulo sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa pakikipaglaban sa korupsyon. Pero nais natin na ang bawat kasong isasampa ay hindi lamang para isatisfy ang panawagan ng mga tao. Dapat kapag magsasampa ng kaso, may kasiguruhan na talagang makokonvict. Muli natin pakinggan ito pong Executive Director ng ICI. Ng media dito siguro sa room na to, we will provide you with a monitor or some connection with regard to our main platform kung saan nakatap yung media. Wala na magtatanong. Yes. Executive session or hindi ba natin papayagan yung mga meron ng reference sa ombudsman? Tama naman yung rekomendasyon. Kaya nga sinasabi natin, hindi titindig ang kaso kung walang Orly Gutesa na mag-show up sa ombudsman. Di ba? Pinapasampahan ng kaso for plunder, bribery, and graft si Martin Romualdez at si Saldico. Pero nakatindig sa testimonya partikular ni Orly Gutesa. Paano yan aakyat sa korte? Yun ang punto dun eh. Paano aakyat sa korte ang isang reklamo kung si Orly Gutesa ay hindi mahanap, hindi makita sa kasalukuyan? Saka nagtataka ako dito mga tol. Ang sinasabi ng ating DPWH, even ng ICI, even ng ating ombudsman, usually malversation ang kinakaso para merong certainty of conviction. Kasi madaling patunayan ang malversation. Bakit pagdating dito kay Martin Romualdez, plunder ang inirerekomendang ikaso? Which is, sabi nga ni Ombudsman Boyeng Remulla, napakahirap patunayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nag-iisa pa lamang ang nakonvict sa plunder, ang dating Pangulong Joseph Estrada. Tapos, napardon pa. Maraming mga sinampahan ng kasong plunder, walang conviction na nangyari. Kaya ang tanong ko, bakit hindi malversation ang isang pang kaso kay Martin Romualdez para certain ng conviction? Bakit plunder ang nire-rekomenda? Kaya nakakalito ngayon. Ayokong maging basher sa harapan ng publiko, pero kung ano ang tama at dapat doon tayo eh. Lagi natin sinasabi sa ating programa yan, no? Unfair din naman kay Martin Romualdez na gawan siya ng kaso kung sakasakali. Tapos kinalaunan, wala naman pala siyang kasalanan. Pero unfair din sa mga tao kung meron naman siyang kasalanan, tapos sasampahan siya ng kaso na hindi naman siya makukonvict. Kasi by technicality, hindi uubra dahil ang hirap ng ipatunay ng kasong plunder. Di ba? Wala pa yung presko ng abogado ni former Speaker Martin Romualdez, kaya tuloy muna tayo sa pakikinig dito kay Executive Director ng ICI. Well, ang mangyayari dito, as I said earlier, general rule natin is live stream unless requested by the resource person for executive session. So, ganun muna ang gagawin natin. In fact, ang importante is malinaw sa aming live streaming. Sa aming guidelines is that live streaming is the default. Yan yung magiging general rule ng proceedings natin, except kung may request nga for executive session. Follow up, sir. So you will send the invitation maybe a week prior and then from that time, what request the next few resources? Yes, of course. They can request for that. Yeah, Sandra. Isingit pala natin, may mga nananawagang grupo, partikular yung Makabayan Bloc. Alam naman natin na yan ay mga walang matinong gobyerno dyan eh. Lagi ang tingin sa gobyerno mali, sila ang tama. Gusto nilang imbestigahan ng ombudsman si Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ko naman,
Kung yun ang panawagan nila, so be it. Wala namang problema doon. Imbestigahan ng ombudsman si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong kasi dyan, kapag ka ba nag-imbestiga ang ombudsman, may magagawa ba ito para i-prosecute si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Pero syempre, ito ang pinakasistema dyan. Kapag ka nag-imbestiga ang ombudsman, at assuming for the sake of discussion, si Pangulong Bongbong Marcos ay for the sake of discussion lamang kinakitaan ng anomalya, ang gagawin ng ombudsman dyan, syempre, ilalabas yan sa harapan ng publiko na magiging basihan para ang ilang personalidad, grupo o mga individual ay magsampa naman ng kasong impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun lamang ang natatanging kaparaanan para mapanagot partikular ang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatanggal sa kanya sa pwesto. Yan ang aabangan natin kung gagawin ba ng ombudsman na imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. At para sa akin, dapat gawin yan. Kung talagang wala namang itinatago, mas makakabuti pa nga yan sa imahe ng ating Pangulo dahil malilinis ang kanyang pangalan. Ombudsman separate agency ng ating gobyerno. Independent agency ito, no? Na nagsasagawa ng mga kaukulang investigasyon at pag-uusig sa mga tiwaling taong gobyerno. Dito, all in na tayo mga tol, no? Sinusuportahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos pero sa lahat ng pagkakataon dapat walang maging sacred cow dito. Kung may alegasyon si Saldico, tingnan ng ombudsman. Pero ako, naniniwala ako na walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Simple, napakasimpleng logic. Bakit ka magsasagawa ng isang investigasyon kung ikaw mismo ay may kasalanan? O, pakinggan natin ang tagapagsalita ng ombudsman, si Mike Clabano. Napatawag kami, Atty. Mico, dahil hingi kami ng reaksyon. Nakita nyo na ba yung pinost ng presidente? Opo, Sir Alvin. Umaga lang. Panood ko pa lang. So, Opo, ibig bang sabihin yan, may kakasuhan nyo rin si former House Speaker Martin Romualdez at panibagong kaso kay Zaldico? Ganito po yan, to. Hindi pa namin nakikita yung referral, pati yung... Tapuan, ano pong masasabi nyo sa mga lumalabas na balita na si Ang daw ang mag-take over ng Pilipinas? Simple lang, ayaw ni Ramon Ang. Hindi daw siya papasok sa politika. yung complaint ni Secretary Vince. Ang sa alam po natin, meron pong ifa-file ang ICI O yan, at nangyari na. ang DPWH ngayong umaga. Nangyari na yan, ano? Nag-file sila ng recommendation para kasuhan ng plunder, bribery, at graft itong si former Speaker Martin Romualdez at Saldico. Kaya naglagay na po kami ng mga tao na makakapag-receive agad first thing in the morning at 8 a.m. So, 7:47 na po ngayon, in about 10 minutes, i-receive na po yung mga ifa-file ng ICI pati ng DPWH. Wala namin alam kung ano yung nilalagay po ng mga referral complaint. Ang proseso po kasi dito sa amin, if I may explain, Sir Alvin and Ma'am Doris, no? Merong live ngayon. Nagsasalita si Ombudsman Boyong Remulla. Pakinggan natin mga tol. And our news must be sophisticated as well. We are building a good integrity system. We recently signed a memorandum of agreement with the Integrity Authority to strengthen ease of doing business. And in December, we will host an national anti-corruption summit to align government, private sector, and civil society toward one vision. And after that, actually, let me address it differently. The National Telecommunication and the Telecommunications Commission told them, you have to stop protecting the players in the industry. These telecoms people should not be protected by our agency. We should be protecting the consumer. We have to think of consumer rights first before anything else. Sige, irrelevant pala sa ating pinag-uusapan. Balik tayo sa interview kay Attorney Mico Clabano. Una po dyan, i-evaluate po yung kung ano man ang sinasubmit sa amin. Tapos, ina-identify po kung may kulang pa o wala. Kung may kulang pa po na dokumento at supporting evidence, dinadaan po muna yan sa fact-finding investigation under isang unit sa Office of the Ombudsman, the FIO, Field Investigation Office. Kung kompleto na po yun, or kung sa complaint pa lang, kompleto na,
idediretso na po yan sa preliminary investigation kung saan maririnig na natin yung panig ng mga respondent. Pinapasabit po natin sila ng isang counter affidavit para makita po natin kung ano yung mga defenses ng mga respondent. O, ganyan yung mangyayari dito kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi nirekomendahan silang kasuhan ng plunder. Syempre, hindi naman outrightly iaakit yan sa Sandigan Bayan. Idedetermina pa yan ng ombudsman kung meron bang probable cause with certainty of conviction. At malalaman lamang yon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga nila independently sa mga isinumiteng ebidensya ng ICI at ng DPWH. At syempre, bibigyan din ng pagkakataon na sumagot yung mga inaakusahan. Kaya nga sila tinatawag na respondents. No, that is part of due process. At muli, uulitin ko lamang sa ating mga manonood na kung ang pagbabasihan lamang ng reklamo dito kay Martin Romualdez ay ang testimonya nitong si Orly Gutesa, ngayon pa lang sigurado hindi yan magtatagumpay. Hindi yan aakyat sa korte. Kasi hindi makita si Orly Gutesa eh. Di ba? Napakasimpleng lohika lamang nun eh. Na kapag ka ikaw ay testigo, hindi pa pwedeng ma-appreciate ng korte ang iyong testimonya nang hindi ka humaharap sa harapan ng korte. O, mangyayari lamang yon kapag ka unang magpakita si Orly Gutesa sa ombudsman. Ngayon hindi siya makita. O kaya malamang sa malamang itong mga rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez at kung ang basihan ay kay Orly Gutesa lamang na testimonya, hindi ito aakyat sa korte. Maliban na lamang kung mayroong pang ibang mga malalakas na ebidensya na maaaring gamitin ang ombudsman. Hindi pa nagla-live. Akala ko kasi magsisimula na yung press conference ng abogado ni Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez, kaya tayo nag-live para sabayan sana natin reaksyonan. Wala pa, kaya pansamantala na muna tayong magtatapos sa ating programa. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pagkakataon at topic na pag-uusapan. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.